Pasensya na, nagkamali ako ng pagbibigay ng scripture reading. Imbis na 10 ay naging 19, yung 0 ay naging 9. Pero hindi naman nagkakamali ang ating Diyos kasi meron tayong unang Lord's Supper mamaya, banal na hapunan. Kaya kailangan malinaw sa atin na kailangan nating alalahanin ang pagparito ng Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay at siya'y talagang namatay at siya'y nabuhay at buhay magpakailanpaman. Siya lang kasi ang tanging paraan upang ang tao, kagaya mo, mga bata, mga kabataan at matanda, walang ibang paraan ang Diyos. Wala siyang plan B para ikaw at ako ay maihatid niya sa kanyang walang hanggang tahanan sa langit. Walang iba. Sa kasaysayan, ngayong araw na ito, January 11, 1922, ay unang ininject yung insulin kay Leonard Thompson nung siya'y 14 years old at malapit na siyang makoma dahil sa panahon na yon ay talagang nakamamatay ang sakit na yan na diabetes. Kaya natuklasan yon at kung hindi siya pumayag na ma-injectionan, masarap ba injection mga bata? Opo daw. Kung hindi siya pumayag na ma-injection ng insulin na unang na-discover at na-injection sa kanya, siguradong patay siya noon. Pero pumayag siya, naniwala siya na itong natuklasan na ito na gamot na injection sa itong insulin ay mahahagamot sa kanyang nakamamatay na sakit. At talaga namang siya'y gumaling, lumakas, at nabuhay pa siya. Pero kung tinanggihan niya, patay siyang bata siya talaga. Ganon din ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Makinig kayo mga tao, mga bata at matanda. May katawan ka, meron ka ring kaluluwa. At mananatili yan magpakailanman saan mo gusto. Ang buhay dito, hindi sigurado. Binanggit ko ng bagong taon. Magaganda, matatalino, mapuputi na mga Westerner na sunog ng buhay doon sa Switzerland. Habang sila'y nagdiriwang ng Happy New Year, hindi happy. At marami doon ang nasunog ng balat, 60%. Hindi happy. Kaya itong aking gustong sabihin sa inyo ay mahalaga dahil sinabi dito sa Ebanghelyo, maging kay Juan, kung bakit ito na ipahayag sa sanlibutan ang kanyang salita, nailagay sa black and white, nailagay sa cellphone para mapakinggan natin ng kaisa-isa at buhay na Diyos. Sinabi dito sa John chapter 20 and verse 31. Pagkatapos ipaliwanag sa chapter 1 na siya'y Diyos na lumikha ng lahat at siya'y nagkatawang tao, ang sino mang tumanggap sa kanya sa verse 10 and following, bibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. At ito'y regalo ng Diyos. Siya ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa mamaliban sa Kanya. At ngayon sinabi dito sa pinakapaksa ng aklat na ito ng Ebanghelyo ni Juan, sa verse 31, ngunit ang mga ito ay isinulat, ano nakalagay sa inyong translation ng Biblia? Ito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesucristo ang anak ng Diyos. At sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay, buhay na walang hanggang sa kanyang pangalan. And that means kaligtasan sa kasalanan, sa dyablo, sa impyerno, sa puot ng Diyos na darating. Yan ang pinaka-importante sa tao, alam mo ba? Alam mo ba mga estudyante? Alam mo ba mga manggagawa? Alam mo ba na mga lingkod ng iglesia, itong importante sa lahat? Yun ang dahilan kung bakit ang anak ng Diyos, ang tunay na Diyos, ay nagkatawang tao upang matubos ang mga taong mamamatay, hiwalay sa Kanya, magpakailan paman. Kaya talagang sobrang lungkot ng puso ko na makita uli ang ating mga kababayan na sumama sa translasyon.
ginagawa ko kasi noon pahalik-halik pa ako doon sa Quiapo. At kami pahila-hila pa ng kahoy na walang buhay. Alam ko yun. Kaya malungkot na pagmasdan ng marami nating mga kababayan na ignorante kapag hindi sila binago ng Diyos. Sila'y mamamatay magpakailanman. Malinaw ang sabi ng Diyos sa Exodo 20:3 hanggang 6, huwag kang gagawa sa iyong sariling inukit na larawan sa anumang kawangis na anuman sa langit, sa lupa, sa ilalim ng tubig ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanig, bughuin. Aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikapat na saling lahi na mga napopuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas sa pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga utos. Ang ating Panginoon ay buhay, makapangyarihan at hari na mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sa parehong araw, noong January 11, 1535, yung hari ng Inglaterra, si Henry VIII, ay diniklara na Supreme Head of the Church of England. Asa na siya ngayon? Isa lang ang Supreme. Ang ating Panginoon, ang Supreme Head ng kanyang iglesia. Siyang Panginoon ng mga Panginoon. Siya'y buhay magpakailan paman. Kaya nais nating bulay-bulayan dito sa umagang ito, sa ikalawang linggo ng bagong taon, kung ika'y tunay na sumasampalataya na siya'y tunay na Diyos at tunay na tao at siya'y hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, siya'y namatay, muling nabuhay, at buhay magpakailan paman. Ano ngayon yan sa iyo? Ano ngayon yan sa akin? Dito sa John chapter 10 tayo. Sapagkat dito'y inihahambing ang Panginoon sa mga leader, sa mga religious leader noon ng mga Hudyo na hindi tunay na nagmamalasakit sa tao. Pero ang Panginoon ang mabuting pastol, ang awit 23. Siya ang mabuting pastol. At ang mabuting pastol ay nagbibigay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa sa John 10 and verse 10. Na parito ako upang kayo bigyan ng buhay. At hindi lang basta buhay, kundi tunay na buhay. Buhay sa harap ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Ngayon, dito sa chapter 10, basahin na lang natin ang verse 22 hanggang 30. Nang panahong iyon sa Jerusalem, ay kapistahan ng pagtatalaga noon ay tagginaw at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Kaya't pinalibutan siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabi mong maliwanag sa amin. Sinagot sila ni Jesus, sinasabi ko na sa inyo at hindi kayo naniwala. Ang mga gawang ginawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo sa akin. Subalit hindi kayo naniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At kailanman ay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw na mga ito sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ito ang salita ng Diyos muli sa mga may buhay pang kagaya mo. At dito ay naisipahayag dito ang magandang balita na mayroong mabuting tagapangalaga, mabuting pastol ng ating buhay ngayon at magpakailanman. Siya ang ating buhay na Panginoong Hesukristo, tunay na Diyos at tunay na tao. Siya'y hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Siya'y soberano sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Walang limit ang kanyang kapangyarihan. Walang sukat ang kanyang habag at biyaya at pag-ibig.
Kung ikaw ay kabilang sa kanyang pastulan, kung ikaw'y tunay na mananampalataya, ikaw'y tupa ng Panginoong Hesus. Ikaw ay benepisyaryo ng lahat ng kanyang sinapit doon sa Kalbaryo. Lahat ng kanyang tinapos alang-alang sa ikaliligtas ng mga makasalanan ay para sa iyo ang lahat ng mga benepisyong ito. At ngayon ay binibigyan na tayo ng katiyakan na hindi lamang tayo iniligtas sa pamamagitan ng kanyang buhay, kundi tayo din ay mayroong kasiguruhan na hindi niya tayo iiwanan o pabayaan man at tayo mananatili anuman ang maranasan natin sa bagong taong ito. Hindi natin alam. Hindi mo alam. Alam ng ating mabuting pastor. At siya'y mabuti. Siya'y makapangyarihan. Siyang may kontrol sa lahat. Siya'y mabuting pastol ng ating buhay, ng ating kaluluwa. At hindi kakapusin tayo sa probisyon na ating kailangan sapagkat siya'y ating tagapangalaga. Itong mensahe sa ikalawang linggo ng bagong taon na si Jesucristo lamang ang tunay at mabuting pastol ng ating kaluluwa na nagbibigay ng buhay na walang hanggang at katiyakan ng kaligtasan ngayon at magpakailanman. At ang tunay na kabilang sa kanyang pastulan ay mga tupa ni Kristo na naligtas at iningatan sa kanyang biyaya at laging nakikinig at sumusunod sa patnubay ng banal na Espiritu Santo. Yan ang mensahe sa pagharap muli natin ng bagong taon. Wala tayong katiyakan, pero tiyak sa kamay ng ating mabuting pastol. Kailangan nating matutunang ipanatag ang ating mga puso't isipan, kagaya ng pinahayag ni Apostol Pablo sa Roma 8:28. Ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang matalino na layunin para sa ating ikabubuti na mga nagmamahal sa Kanya. Mahal mo ba ang Panginoong Hesukristo? Mahal mo ba Siya? Mahal mo ba Siya? Tanong yan sa ating lahat, matagal ng Kristiyano, maraming alam sa teolohiya. Bagong Kristiyano, pareho ang tanong, mahal mo ba Siya? Naalala ko tuloy, bigla, yung asawang lalaki na tinanong ng asawang babae, "Dear, mahal mo ba ako? Ano ka ba naman? Nagtatrabaho ako ng gusto at binibigay ko naman sweldo sa iyo. Dear, mahal mo ba ako? Alam mo naman, naglalaba pa ako, naghuhugas ng pinggan." Pangatlo, nagtanong na naman siya, "Dear, mahal mo ba ako?" Ang gusto niyang marinig lamang mula sa kaibuturan ng kanyang puso ay minamahal talaga siya. Yan ang tinatanong sa iyo, kapatid. Hindi tinatanong sa iyo, marami ka bang ginawa na ministeryo dito ng 2025? Sa 52 na araw ng linggo, ilan ba doon ang iyong nadaluhan? Ikba'y lumapit sa trono ng kanyang biyaya sa oras na itinalagang pananalangin ng sama-sama? O sa personal mong panalangin, o ating panalangin. Ang tanong po, mahal mo ba Siya? Parang si Pedro lang, di ba? Sumagot siya, "Alam mo, Panginoon, alam mo na mahal kita." Sana bilang mga mananampalataya, ganyan ang tugon ng bawat isa sa atin. May sermon dito si Robert Murray McCheyne ng 19th century pa na sermon. Ginagamit ko ang kanyang outline ngayon dahil maganda, kasi simple lang. At yan ang gusto ko, simple lang sa bagong taon na ito. Sa mensaheng ito, na may 2 punto. Number 1, dito sa talatang 27, may palatandaan ng mga tunay na tupa ni Kristo. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. May palatandaan kung ikaw ay genuine, tunay na kabilang na benepisyaryo
ng kaligtasan ng Diyos kay Kristo. Number 2, yung mga pagpapala ng tunay na mga tupa ni Kristo. Anong gusto mo? Pagpapala o pagpapalo? Narinig nyo, mga bata? Anong gusto nyo? Pala, palo? O kayo din, mga matatanda at mga matatagal ng Kristiyano, anong gusto mo? Pala, pagpapala, o papagpalo? Pareho lang ang tanong. Dito sa talatang ito, meron talagang pagpapala siya na inihahandog sa lahat ng kanyang mga tupa. So number 1, ang ating Panginoon ay talagang mabuting pastol sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, sa lahat ng okasyon, sa lahat ng sitwasyon natin, sa hirap at ginhawa. Ano man ang kalagayan natin sa iglesia, sa pamilya, sa ating trabaho, sa ating sitwasyon, hindi siya nagbabago bilang mabuting pastol. Kaya tingnan mo ang ugali mo, kapatid, ang ating mga isip, puso at isipan, paano tayo kumikilos ngayon? Paano tayo kumilos ng bagong taon? O totoo, hindi tayo perfecto, pero tayo ngayon ay mga anak ng Diyos at kabilang sa kanyang tupa, pastulan, sa biyaya lamang ng Diyos, kaya ito ay examination sa ating lahat. Ito ay inventory sa atin. May palatandaan. At yung mga nagtatanong sa inyo, mga bata at kabataan, mga nais nyo na kayo maging Kristiyano at maging mabautismoan dito, at kayo'y maging membro, ito yung magandang tingnan mo sa iyong sarili din. At mga mananampalataya, mga lingkod, mga officers, at mga membro. Anong sabi ng Panginoong Jesus na head ng kanyang iglesia, na hari ng mga hari at tunay na Diyos na nakakaalam ng kalagayan ng bawat isa? Ang sabi niya sa talatang 27, ang mga marka na mga tunay na kanyang mga tupa, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Kahit elementaryo, naintindihan yan. Hindi kailangan dito ng mataas sa pag-aaral para maintindihan mo. Nang marka ang palatandaan ng genuine na Kristiyano na dadali niya sa kanyang eternal na tahanan sa langit, hindi sa apoy, kundi sa kanyang tahanan na wala ng pagluha. Una, nakikinig kay Hesus Kristo sa kanyang salita. Nakikinig. Bata pa lang tayo, naintindihan natin yung pakikinig. Hanggang kayo, naintindihan natin ang ibig sabihin ng pakikinig. Alam natin ang importansya ng dalawang tenga na ito. Hindi isa. Meron ba sa inyong isang tenga? Kahit isa yan, mapapakinggan mo rin. Hindi ito nagkataong isa o dalawa. At ganon din sa mga hayop na tupa ng Panginoon Diyos o tagapag-alaga na ginamit niya. Ito ang mahalagang bahagi. Bago ka gumawa ng anumang bagay, ang iyong tainga, mahalaga sa Kanya. Dahil marami tayong pinakikinggan at napapakinggan sa mundong ito. Tanong ko sa iyo, sinong pinapakinggan mo? Sinong may otoridad sa iyo? Sinong mas tingin mo ang may karunungan sa buhay mo? Kung ikaw ay kabilang sa kanyang pastulan, siya ang mabuting pastol na nagligtas sa iyo sa pamagitan ng kanyang buhay. Hindi ka karapat-dapat sa iyo at sa akin ay sa apoy na walang hanggang. Ang sabi ng Panginoon, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. Nakikinig kay Jesus. Hindi sa sarili niyang mga boses o tinig o konsyensya o mga pilosopong tao sa mundo na ginawa lamang ng Diyos. Kaya ito ay hamon sa ating lahat sa pagpasok ng bagong taon. Tingnan mo kung ika'y genuine. May nabasa ako na hindi naniniwala siya na alam ng tupa ang kanyang tinig nitong tagapag-alaga, kaya ang ginawa nitong may-ari ng tupa na alam niya nakikinig sila sa kanyang tinig, nagdamit siya ng iba
Tapos itong estranghero na hindi naniniwala, ay sinubukan niyang tawagin itong mga alagang mga hayop ang itsura ng tupa parang kambing. Mga tupa sila, pero hindi siya yung pastol doon. Tinawag niya, ayaw lumapit sa kanya. At itong may-ari mismo na nagpalit ng damit, kahit siya nagpalit ng damit, nagbalat kayo, tinawag niya, narinig at sumunod sa kanya. Sa ganyan, ang mga tunay at genuine na naligtas at may mga halimbawa sa Biblia, kagaya ni Zacchaeus, yung pandak na lalaki, di ba? At talagang gusto niyang makita si Jesus, umakyat sa puno talaga. Imaginin mo itong kilalang tao at respetadong tao at nakaakyat sa puno, baka malaglag pa siya. Hindi ko alam anong itsura niya. Natingin, inaabangan niya si Jesus na hari ng mga hari at Panginoon. Hindi nagkataon na tinawag si Zacchaeus ng Panginoon, Zacchaeus, pupunta ako sa bahay mo. At binago itong si Zacchaeus. Bakit? Nakinig siya sa tinig, sapagkat siya'y bahagi ng tupa ng Panginoong Jesus. Tupa ka ba ng Panginoong Jesus? Nakikinig ka ba sa Kanya? Kagaya ni Zacchaeus, naligtas siya sa tinig ng Panginoon sa Biblia at pinangaral at tinuro. Marami pang mga halimbawa. Si Lydia sa Gawa. Mayaman ito, negosyanteng babae ito at makadiyos din, kaya dumadalo ng Bible study, ng prayer meeting. Nagtuturo si Apostol Pablo. Pero ang sabi dito, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. At napakinggan niya ang tinig ng Panginoon. At siya'y nagsisi at sumampalataya. So sa ating kaligtasan, ako alam ko, nung ako'y nasa Saudi, wala naman akong pakialam dyan sa mga ganito. Ang gusto ko lang ay pera. Kagaya ng maraming tao, pera, pera, pera. Pero naawa ang Panginoon, hindi lang perang kailangan mo, kundi siya na pinagmumula ng pera at lahat, higit sa lahat ng narinig ko sa lugar na pinagbabawal ito. Kailangan namin magtago-tago. Kailangan namin umakyat sa bundok. Kailangan namin mag-imbento ng pulpito na yari sa mga batong pinagpatong-patong at yung tent na mula doon sa mga binubuo namin na tent para hindi halata. Narinig ko ang tinig ni Jesus doon sa lugar na pinagbabawal. Kaya ako'y naligtas. At kayo din sa inyong kasalanang buhay, makasalanang buhay noon, na kung pabayaan kayo noon, o sino man ay mananatili kayo hanggang sa mamatay kayo sa kasalanan at itapon hiwalay sa Kanya. Pero narinig nyo ang tinig ni Jesus na mabuting pastol. Kaya andito ka. At involved ka sa Kanyang kaharian ngayon. Si Maria, na kapatid ni Marta sa Lucas 10:38-42. Sinamantala niya na ang Panginoon ay kaharap niya at kasama niya at siya'y nakikinig. Si Marta, abalang-abala sa mga gawain. Okay naman yun, paglilingkod din yun. Pero si Marta, ay masyado siyang magulo ang pag-iisip sa mga gawain para sa Panginoon. Mas maganda yung pinili ni Marta na talaga samantalahin ang pakikinig at pakikisama sa kanyang mahal na Panginoon, na unay nagmahal sa Kanya, sa si Maria. So ang tunay na mga tupa ng Diyos, nakikinig sa Kanya, sa kanilang kaligtasan, sa kanilang pangailangan, sa kanilang kahirapan, nakikinig sila sa tinig ng Panginoon. Yung ating mga ninuno, kaya tayo reform, yung ating mga ninuno, may mga sinunog ng buhay. Dumanas ng kahirapan, ng suffering, ng pag-uusig. Pero sa kabila nun, handa silang manindigan dahil nakikinig sila sa tinig ng Panginoong Hesus Kristo na tunay na Diyos at tunay na tao, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, may control sa lahat, may ari sa lahat. Ikaw, sinong pinapakinggan mo, kapatid?
Sana sa mga paghihirap mo, makita mo, marinig mo ang tinig niya. Anong gusto niya sa iyo? Hindi gusto mo, hindi gusto ko. Anong gusto ng Panginoon natin? Siyang hari, siyang may-ari, siyang mabuting pastol. At ang mabuting pastol ay nakikinig sa kanya kahit sa punto ng kamatayan. Mamamatay tayong lahat. Kahit na tayo Kristiyano at Reform, mamamatay tayong lahat. Sinabi ko sa inyo kanina sa pasimula ng New Year, marami dong mga young people. Maraming pangarap, marami silang mga gustong gawin sa buhay. Okay naman. Pero tinapos ng Panginoon ang kanilang buhay. At sila'y namatay. Pero sa mga mananampalataya, sila'y nakikinig sa Panginoon. John 14, huwag kayong maggulumihanan. Believe in God. Believe also in me. I'm preparing a better place for you. Kung saan ako nandun din kayo. Huwag kayong magulo. Magtiwala kayo sa akin na may-ari sa lahat. Bakit? Gusto mo labad dito? Ayaw nyo doon sa inihanda ng Panginoon? Gusto niyo dito na mundo at makamundo? Gusto mo dito na bumagsak sa kasalanan at kahirapan at kaguluhan at kamatayan? Ang tunay na tupay nakikinig sa Kanya, sa tinig ng Panginoon. Ibig sabihin, Biblia. Ibig sabihin, kahit sa cellphone mo, sana hindi puro kung anong pinapanood mo dyan. Sana, nagbabasa ka ng Biblia. Yun ang paraan para mapakinggan mo siya. Sana pag araw ng linggo, wala kang masyadong excuse. Utos ng Diyos yun, ikaapat na utos ng Diyos para ikay makinig sa Kanya. Siya ang may authority. At kung talagang hindi pwede, nagbigay naman siya ng technology. Pinatay niya muna ang mahigit 7 million bago niya introduce itong new ways for you to hear Him, tapos pababayaan mo pa rin, halimbawa, kung talagang hindi pwede. And that means sa atin, nagbulay-bulay tayo, sikapin natin sa kabila ng kabisihan natin. Magbulay-bulay tayo ng Kanyang salita. At kung may pagkakataon ko'y makadalo ng Bible studies, recorded naman yan, o kung gusto mo yung paboritong sa tingin mo ay talagang magagaling, edi makinig ka. Makinig ka sa tinig ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang lingkod. Sapagkat darating ang panahon, wala ka nang mapapakinggan. So anong palatandaan ng tunay, genuine na tupa? Sila'y, nakikinig. Kung genuine ka, kung tunay ka, kung ligtas ka, kung tagalangit ka, nakikinig ka sa Kanya. Hindi lang nakikinig, sumusunod. Sumusunod sa Kanya. Kung kayo'y nakikinig lamang, sinabi ng Panginoon sa Sermon sa Mundo, para kang bahay na itinayo sa ibabaw ng buhanginan. Pagdating ng mga pagsubok, hindi ka lang bagsak, kundi ikay wasak. Pero kung ikay nakikinig at sumusunod sa ating Panginoon na hari ng mga hari, para kang bahay na itinayo sa ibabaw ng bato. Dumating ang pagsubok, kaliwa, kanan, harap, likod, taas, ilalim, ikaw ay nakatayo sa matibay na bato. At ang batong yan ay ang Panginoong Jesucristo na buhay. Kaya sumunod tayo sa Kanya, mas wise siya kaysa sa iyo at sa akin. At sino mang pilosopo, siyang gumawa sa atin, siya nakakaalam ng lahat-lahat sa atin. Sa atin sa teolohiya, yun ang tinatawag na effectual call. Makapangyarihang panawagan ng Panginoon upang tayo sumunod sa Kanya sa biyaya at tulong ng banal na Espiritu Santo. And so yung ating mga ninuno, mga Puritans, ito yung kanilang sinabi na importanteng marka ng mga tupa ng Diyos. Yung kanilang tainga at ang kanilang paa. At yan ang mahalaga na bahagi sa mga tunay, genuine na mga mananampalataya. Kaya ito yung challenge sa iyo ngayon. Ikaw ba'y nakikinig sa Panginoong Hesus? Ikaw ba'y sumusunod sa Kanya? Sana sa bagong taong ito, sa biyaya ng ating dakilang Diyos, ay mas lalo tayong makinig at sumunod sa Kanya.
Ito yung warning, babala dito sa verses 20 to 24. Itong mga Hudyo, itong mga self-righteous na mga leader ng mga iglesia at marurunong sa Biblia. Ay gusto nilang tanungin, ikaw ba talaga ang Kristo? O sabihin mo na malinaw sa amin. Ang sinagot siya ng Panginoon sa verse 25, sinabi ko na sa inyo, hindi kayo naniwala. Ang mga gawang ginawa ko sa pangalan ng aking Ama, siya nagpapatotoo sa akin, subalit hindi kayo naniniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Napakatinding statement ito ng ating Panginoon at Hari ng mga hari. Hindi kayo naniniwala dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Ito ang Diyos soberano sa lahat. Sa atin sa teolohiya, ito ang tinatawag na election. Ang soberanong Diyos ang pumipili sa kanyang kapangyarihan at kagustuhan. At siya lang nakakaalam noon. At malalaman lang namin kung ikay nakikinig at sumusunod sa Kanya. Pero siyang soberano sa lahat at sinabi ni D.A. Carson, they are not Jesus's sheep, does not excuse them, it indicts them. Mong isipin na hindi ako elect, kaya hindi ako makikinig, hindi ako susunod. Susumpain ka pa rin. Responsibilidad mo pa rin yan. Kung napapakinggan mo siya, bakit hindi ka makinig talaga sa Kanya? Ay kay magsisit sumampalataya sa Kanya. Ako ang sabi ng Panginoon, tanging daan at katotohanan at ang buhay. Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang pintuan, I am the door. Then come to Him. Lumapit ka sa Kanya at makakatagpo ka ng tunay na kaligtasan. Dahil kung hindi, sinabi niya, tiyak na ikaw ay mapapahamak. Matthew 7:21-23, hindi lahat na nagsasabi sa aking Panginoon ay papasok sa aking kaharian, kundi sila lamang na sumusunod sa kanyang kagustuhan na nakikinig. Matthew 25:41, hahatiin niya ang lahat. Sa kaliwa ay mga kambing, at sa kanan ay tupa ng Diyos. At sa huli, sa Apocalypse 21:8, Revelation 21, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumaldumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sa mga hindi sumasampalataya. Ito ang iyong forever. At kaya nga kami dito, buong taon, sa pasimula ng taon, sa biyaya ng Diyos, palagian namin kayong palalahanan na huwag kayong pumunta roon. At sana kayo'y makinig at sumunod sa Panginoong Hesu Kristo upang kayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggang. At itong lahat ay biyaya lamang ng Diyos. So yun ang unang punto. Simple lang. Ano yung palatandaan talaga? Ano yung marka? Nakikinig, sumusunod. Sumusunod. Nakikinig, sumusunod. Siya ang Panginoon, siyang may-ari ng buhay. Siya may hawak ng buhay na walang hanggang. Mabuti siya. Mabuti talaga siya. Kaya pakinggan mo siya. Sundin mo siya. At ikaw ay mapapabuti talaga. Makakatagpo ka ng kapanatagan, ng kapahingahan sa iyong kaluluwa. At tunay na pagpapala sa Kanya lamang nagmumula. Walang daloy, walang katapusan ang Kanyang biyaya. Sabi ko sa inyo, kami ay sa kalooban ng Diyos malilipat sa Baras. At doon sa lugar na yon, sa biyaya ng Diyos may nakilala ako na kapatid kay Kristo. At doon kumuha kami sa Kanya ng tubig. Sabi namin, pwedeng makahingi ng tubig ng buhay kasi yung bukal. Mas masarap pa raw ito sa nabibili natin dito na mamahal ng mga tubig. Ilang taon na yon, sabi niya, mahigit 30 taon na hindi naubusan ng tubig yung bukal. Ganon ang Panginoong Jesus. Hindi mo kayang ubusin ang bukal ng awa niya at ng grasya niya. At handa siya na magkaloob dito sa mga nakikinig at sumusunod sa Kanya. Pangalawa, ito yung mga pagkapala
ng mga tupa ng Diyos, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggang sa verse 28. At kailanman hindi sila mapapahamak ang hindi aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang ibinigay sa akin ng aking amay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Ang Ama, ako at ang Ama ay iisa. So narito ang pag-ibigay kasiguruhan ng ating Panginoon na tagapagligtas at tagapamahala. Hari ng mga hari at Panginoon, at siya din ay hukom. Para sa kanyang mga tupa, may pagpapala siyang inilaan. Ang ating kaligtasan at proteksyon, ang pagtitiyaga hanggang sa wakas, ay sigurado sa kanya na ating mabuting pastol. At sisiguruhin ko sa iyo, mga kaibigan, bata't kabataan at matanda, kapag iyong hindi siya pinakinggan at sinunod, hindi pagpapala ang darating sa iyong buhay, kundi matinding pagpapalo, hindi lang pagpapalo, pagkawasak ng iyong buhay, hiwalay sa Kanya magpakailanman. Ngayon ay araw ng biyaya, huwag mo siyang tanggihan. At ito ang Kanyang paanyaya na may pagpapala sa lahat ng Kanyang mga tupa na minamahal mula pa sa walang hanggang, hindi sa Kalbaryo, kundi mula sa walang hanggang. Siya'y nagmamahal na at sa walang hanggang, Siya'y magmamahal sa atin. At sinasabi dito, kilala ko sila. Kilala ko sila. Hindi ito kilala lang sa isipan, ito ay espesyal na relasyon. Meron tayong espesyal na relasyon sa kataas-taasan at kabanal-banalang Diyos. Walang sino man ang makakalapit sa Diyos. Mamamatay ka, masusunog ka. Pero dahil kay Jesucristo, tayo na mga masama at makasalanan at walang karapatan ni anuman, ay makakalapit sa Kanyang trono ng biyaya. Dahil kilala niya tayo. Siya ang ating Panginoon na nagmamahal sa Kanyang mga tupa. Gusto ko sanang basahin dito yung magandang sinabi ni J.C. Ryle. Medyo mahaba pero konti lang basahin ko. Basahin niyo na lang. Hanapin niyo yung sermon niya dito, si J.C. Ryle. Sinasabi niya dito, kayo'y makakatagpo ng tunay na kaaliwan sa Kanyang pagbibigay ng kasiguruhan. Ano man ang pagsubok, kayo man ay binubugbog ng mga kahirapan sa inyong paglalakbay patungong langit, mga kahirapan mula sa labas at mga kahirapan mula sa loob, mga kahirapan sa malayo at kahirapan sa tahanan, kalungkutan dahil sa inyong sariling mga kasalanan at kalungkutan dahil sa mga kasalanan ng iba. Kilalang kilala kayo ng mabuting pastol na si Jesus. Kahit hindi ninyo iyon iniisip, wala kayong ibinuhos na lihim na luha dahil sa inyong sariling katiwalian, wala kayong inusal na kahit isang panalangin para sa kapatawaran at tumutulong na biyaya. Wala kayong ginawang kahit isang pakikibaka laban sa kasamaan na hindi niya napansin at itinala sa aklat ng kanyang pag-alaala. Hindi nyo kailangan matakot at hindi nyo maunawaan ang inyong mga pangailangan. Hindi nyo kailangan mangamba ng inyong panalangin ay masyadong payak at hindi sapat upang pakinggan. Mas alam niya ang inyong mga tiyak na pangailangan kaysa sa inyong sarili. At ang inyong mapagpakumbaba, mga pagsumamo ay hindi pa man naihandog ay dinirinig na. Kung minsan ay bumubuntong hininga at nagdadalamhati kayo dahil sa kakulangan ng Kristiyanong pakikisama. Kung minsan nananabhoy kayo na wala kayong mas maraming mga kasama na makausap ng may matamis na tungkol sa kaligtasan. Ngunit alalahanin ninyo na may isang mabuting pastol na laging nakapaligid sa inyong daraanan at sa inyong pahingahan. Ang kanyang mga mata ay nasa lahat ng inyong kilos. At walang asawa, kapatid, ama, ina, kapatid na babae o kaibigan na maaaring magmalasakit ng higit ng may lambing sa kapakanan ng inyong kaluluwa kaysa Kanya. Kung kayo'y magkasala, siya'y manulumbay, ngunit kayo'y Kanyang didisiplinahin at ibabalik. Kung kayo'y mamunga ng mabuti, siya'y magagalak at magbibigay ng higit pang biyaya. Kung kayo'y nagdadalamhati,
Kanyang tatalian ang inyong sugatang puso at magbubuhos ng balsamo. Siya'y laging nagbabantay, nagmamasid at nakikinig. Walang mananampalatayang lubhang mapagpakumbaba at hamak na hindi niya lubos na kilala ang lahat ng kanyang mga lakad. Siya ang ating mabuting pastol. At siya'y nagbibigay ng kasiguruhan ng buhay na walang hanggan. Nagbibigay ako ng buhay na walang hanggang. Hindi yung buhay na walang hanggang lamang ang panahon, kundi kasama ang Panginoon. Buhay mula sa Diyos. The life of God in the life of sinful man like you and me. Kasama natin ang Panginoon magpakailan paman. At yan ay biyaya lamang, mga kapatid. At tayo protektado sa kamay niya na makapangyarihan sa lahat, ang ating mabuting pastol at Panginoon, at sa kamay ng ating Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas at mapanatili hanggang sa wakas. Sinasabi niya dito, mga kapatid, kahit si Satanas na makapangyarihan kaysa sa atin ay no match sa ating Panginoong Hesus na mabuting pastol. Sa mga guro na mga mapagkunwari, mga false teachers, iingatan tayo. Iingatan tayo, mga kapatid, ng ating mabuting pastol sa mga pag-uusig, mga pagsubok, at sa mga nanatiling kasalanan sa atin. Bakit? Nasa kamay ng makapangyarihang Diyos Ama at Diyos Anak ang ating buhay. Ang Panginoong Yesus at ang Ama ay iisa. Iisa sa kanilang hangarin at layunin, at ang Panginoon ay tunay na Diyos. At hindi yung kayang tagapin ng mga tao noon sapagkat hindi sila naniniwala na siya'y tunay na Diyos at tunay na tao. Bilang assignment sa inyo, mga kapatid, balik-aralan natin ang Kabanata 17 ng 1689 Baptist Confession of Faith, na tayo'y mananatili sa biyaya ng Diyos hanggang sa wakas. Dahil ang pag-ibig ng Diyos natin ay hindi nagbabago. Dahil sa kanyang kapangyarihan, dahil sa kanyang pangako, dahil sa pananahan ng Diyos Espiritu Santo, dahil sa tipan ng biyaya. Lahat ng ito ay magbabantay sa atin at katiyahan ngayon at magpakailanman. Itong sinabi ni A.W. Pink sa salitang ito na ating narinig ngayong bagong taon. Walang mas matibay na talata sa buong salita ng Diyos na higit pang nagbibigay katiyakan sa ganap at lubos na kapanatagan sa bawat anak ng Diyos. Mga tupa ng Diyos na nakikinig at sumusunod, ito dapat ay nagbibigay sa atin ng tunay na katiyahan at kapanatagan ng loob. Huwag nawang mangyari sa atin, mga kapatid, na tayo bumagsak kagaya ng mga dakilang tao at ngayon na laganap sa balita si Philip Yancey na bumagsak sa immoralidad. Matagal na itinago. Na sumulat ng magandang aklat, What's so amazing about grace? Amazing talaga ang biyaya ng Panginoon. Pero sa bawat tumanggap ng biyaya ng kaligtasan, mga kapatid, may ebidensya ng pakikinig at pagsunod at pagtitiwala. O sapat ang biyaya ng Panginoon upang magpatawad at magdisiplina sa ating lahat. Di man ganun kalantad ang mga nagawa nating kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan, walang maliit, walang malaki, sa kabanal-banalang Diyos. Sapat iyon upang tayo itapon. Subalit binayaran ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Kaya siya'y nagbibigay sa atin ng katiyakan na siya'y mabuting pastol. At sa pagtatapos itong mensahe na ito, una, ito'y nagbibigay sa atin ng kaaliwan. Kilala tayo ng Panginoon. Lahat ng ating kahinaan, lahat ng ating kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Alam niya ito. Pero siya'y hindi umuurong sa pagpapahayag na siya'y mabuting pastol sa ating buhay. Siya'y handang magpatawad sa atin at maglinis. Kaya ito ay kaaliwan sa atin
At ito din ay babala sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Sasabihin niya, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Ngayon ay araw ng biyaya. Lumapit kayo sa Panginoon. At ito din ay panawagan ng pagtsatsaga hanggang sa wakas. Kung nawala ka ng tiyaga nung nakarang taong 2025, sana ngayon kinakausap ka ng Panginoon na may-ari ng iyong buhay at mabuting pastol. Sa makatwid ito ay encouragement, kapatid. Tumindig ka, magpatuloy ka, alang-alang sa kanyang kapurihan at kalawalatian. Magtiyaga hanggang sa wakas. Bakit? Nagtsatsaga siya sa iyo at nagtsatsaga siya sa atin. Panghuli, lahat ng ito ay kanyang binigay upang tayo'y sumamba na may kagalahan, na may kapakumbabaan, na may pagbibigay luwalhati sa kanya. Kagaya ni David sa lumang tipan, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. At ako'y mananahan sa ating Panginoon magpakailanman. Ang Panginoon ang aking mabuting pastol. Manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, salamat po na Ikaw ay tunay na mabuti na tagapangalaga ng aming katawan at kaluluwa, ngayon at magpakailanman. Dalangin po namin ang pagbibigay mo ng kalakasan sa bawat isa sa amin ay iyong kinahabagan, iniligtas at patuloy, Panginoon, na nililinis, binabanal, at dadalhin sa iyong presensya, sa iyong bagong langit at bagong lupa. Nawa ito'y maging tunay na kalakasan namin sa pagiging tapat na lingkod at pamumuhay ng may kabanalan, sa pagsamba at pagtitiwala sa iyo. Magligtas ka po, Ama, ng mga tao nandito at maging makakapakinig ng mga recorded sa iyong kahabagan na walang sukat na biyaya. Iligtas mo po sila ayon po sa iyong kahabagan na mabuting pastor. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.